Nang makita ng aking nanay na wala pa akong kasintahan noong high school, agad niya akong inilipat sa paaralan ng mga kaibigan niya at tinanong kung bakit hindi kailanman nagde-date ang sikat na babae sa paaralan. Ang password ng kanyang cellphone ay 0101, ang numero ng kanyang gift suit ay 0101, at maging ang password ng kanyang bangko ay 0101. May nagtanong sa kanya kung ano ang kahulugan ng numerong iyon, ngunit sinabi niyang gusto lang niya ang dalawang letra na 01. Lahat ay nag-isip kung sino ang makakapagpababa sa kanya. Hanggang sa paglipat ko sa paaralan, saka lang nalaman ng lahat dahil ang pangalan ko ay Jayang 01. Sa unang araw ng paglipat, kumain ako ng tanghalian kasama ang aking bagong kaklase na si Kizen. Inihiga ko ang aking baba at walang ginawa kundi haluin ang nasa harap ko. Ang malinaw na sopas na may itlog at damong dagat, biglang itinuro ng isang lalaki sa tabi ko ang nasa likuran ko at sinabing, iyon ang sikat na babae mula sa high school, si Guwanru. Nang marinig ko ang tatlong salitang Guwanru, bigla akong nagising at dumiretso ang aking likod. Sinundan ko ang kanyang tingin. Nagulat si Kizen sa aking reaksyon. Pagkatapos kumalma, ipinakilala niya, iyon ang diyosa ng 1.3 bilyong lalaki sa aming paaralan. Ang isang matalinong estudyante at sikat na babae na hindi nagbibigay ng pagkakataon sa ibang babae. Tiningnan ko ang figurang iyon at hindi ko napigilan ang ngumiti. Marami bang lalaki sa paaralan ang may gusto sa kanya? Nag-isip si Kizen at nagbigay ng makatotohanang sagot, hindi naman masyadong marami. Bukod sa akin, ilan pa lang ang hindi gusto sa kanya sa buong paaralan. Inihiga ko ang aking baba at tila may iniisip. Ikinaway ni Kizen ang kanyang kamay sa harap ko. Hindi mo naman siya nagugustuhan, di ba? Isang saglit na nawala ang ngiti sa aking mga mata. Paano kung sabihin kung gusto ko? Nangunot ang noo ni Kizen habang nakatingin sa akin. Kaibigan, gising ka na. Patayin na ang iyong panaginip bago pa ito lumaki. Huwag mong isiping dahil gwapo ka ay makakapag-approach ka. Siya ay sikat na malamig na tao. Hindi naman masasabing malamig. Sa totoo lang, magalang naman siya sa iba, pero kung maglakas loob kang ligawan siya, maghanda ka ng manigas. Inisip ni Kizen ang mga naunang lalaki na nagtapat kay Guwanru at sinubukan akong pigilan. Bahagya akong umiti. Paano kung gusto ko talagang gawin iyon? Ang dalawang lalaki sa tabi ko ay inakalang nagbibiro ako, ngunit bigla akong tumayo at lumapit. Kinuha ko rin ang pulang dermos na nasa tabi ko. Kakaupo lang ni Guwanru matapos kumuha ng pagkain nang mapansin niya ang isang anino sa tabi. Tumingin siya sa akin, nakita niya akong may dalang dermos at umupo sa tapat niya. Pagkatapos ay dahan-dahan kong binanggit ang kanyang pangalan. Guwanru, hindi ko gusto ang kulay ng dermos na ito. Gusto ko ang kulay ng iyo. Pwede ba tayong magpalit? Pagkatapos sabihin iyon, tiningnan ko ang kanyang light blue thermos. Nagpapakita ng tamad na ekspresyon. Ang mga tao ay hindi makapaniwala. Saan ba galing ang lalaking ito? Nababaliw ba siya? Mukha namang gwapo pero tanga pala. Sino ba ang hindi nakakaalam na si Guwanru ay may pagkainis sa dumi? Hindi man lang pinahihintulutan ang iba na hawakan ang kanyang libro, lalo na ang mga bagay na ilalagay sa bibig. Tatlo silang tumingin sa pulang thermos. Malamang na ang logo ng paaralan sa thermos ay nanginginig din. Ngunit isang hindi kapanipaniwalang pangyayari ang naganap. Ibinigay ni Guwanru ang kanyang dermos sa akin at kinuha ang aking dermos mula sa aking kamay at inilagay sa tabi niya. Nagbigay pa siya ng maingat na paalala, ang bagong kuha na tubig ay mainit, mag-ingat ka sa pag-inom. Dahan-dahan akong nagsalita, salamat sa iyo. Sa gitna ng sunod-sunod na bulong ng mga tao, bumalik ako sa aking upuan at nagpatuloy sa pagkain. Masayang kumain habang pinapanood ng lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, natauhan si Kizen at hinawakan ang aking braso, inalog. Jayang 01, sabihin mo sa akin ang totoo. Marunong ka bang mag-hypnosis? Turo mo sa akin. Tiningnan ko siya ng may pagkainis. Hindi. Ang dalawa pang lalaki ay hindi na nakapagpigil at sabay na nagtanong, bakit naman nagpalit ng dermo si Guwanru sa iyo? Marahil dahil Hanggang dito, dahan-dahan akong nagbuhos ng tubig mula sa dermos at uminom bago sumagot. Dahil gusto niya ang kulay ng dermos ko. Umailing si Kizen. Sinungaling, sino ang maniniwala? Bakit naman siya nagsalita ng marami sa iyo? Inihiga ko ang dermos at mahinahong nagtanong. Hindi ba siya nakikipag-usap sa iba? Umailing si Kizen. Hindi naman, kakaunti lang ang sinasabi niya. Bukod sa pagsagot sa klase, karaniwan hindi lalampas sa 3 salita. Mas lalo akong naintindihan. Nagtaas ako ng dermos at uminom muli. Binuksan ni Kizen ang kanyang takip at inabot sa akin. Pwede bang bigyan mo ako ng konti? Direkta kong ibinuhos ang tubig sa aking tasa at tiningnan siya ng may pag-iingat. Mula sa araw na iyon, nakita ng lahat na ang buong paaralan ng Mingdong
Si Guwanru ay nagdadala araw-araw ng malaking pulang dermos, naglalakad sa campus. Hindi maikakaila kapag maganda ang tao, bagay sa lahat ng kulay. Bilang isang bagong lipat na estudyante, ako ay naging bagong sikat na lalaki sa paaralan at naging tanyag sa buong paaralan. Dahil sa pagkakaligaw kay Guwanru, lalo akong sumikat at tila kumakalat ito. Ngunit ito ay simula pa lamang. Kinabukasan ng tanghali, kumain kami ni Kizen sa labas ng paaralan at naglakad-lakad para matunaw ang pagkain. Dumaan kami sa gymnasium at nakita naming napapalibutan ito ng maraming tao. Minsan may sumisigaw. Ang binatang ito ay hindi nawawala ng mga babaeng lumalapit sa kanya. Ilang araw pa lang siya rito. Tuwing umaga pagdating sa paaralan, ang drawer ng kanyang mesa ay puno ng mga liham at regalo. At hindi ako nag-atubili. Hindi man lang ako nag-alis ng bag, dinampot ko ang dalawang kamay at kinarga ang lahat ng iyon. Diretso na inilipat mula sa drawer papunta sa bagay. Kahit hindi man lang kumurap, ngayon ay hindi ko na pinapansin si Kizen. Ang atensyon ko ay lubusang naaakit ng mga tao sa loob ng ife. Bago pa makapasok ang dalawa, nakita na nila ang grupong iyon na nagsimulang lumabas. Nalungkot ako, tapos na ba ito? Tiningnan ni Kizen ang oras. Malapit na ang klase, napabuntong hininga ako sa pagkabigo. Pero wala pa akong nakikita. Sa sandaling iyon, bigla akong hinila ni Kizen at itinuro ang loob ng gymnasium. Lumitaw na ang iyong karibal. Natigilan ako at pagkatapos ay tumingin sa paligid. Sino? Si Kizen ay may walang magawang ekspresyon. Si Nianje ng ating baitang, ang sikat na dalawang mahuhusay na estudyante sa paaralan, si Guwanru ng high school. Si Songjin ng J-school, si Nianje. Kinagat ko ang straw at nagkunot noo. Akala ko rice cake ito. Narinig ito ni Kizen at hindi napigilan ang pagtawa, pumutok siya sa tawa. Tinitigan ko mula ulo hanggang paa ang lalaking hindi kalayuan, mukhang matangkad at payat, nakasuot ng maayos na uniforme, mukhang sariwa ang buong anyo. Ang kapansin-pansin ay ang malamig na aura na kanyang inilalabas. Nalungkot ako, gusto rin ba niya si Guwanru? Tumango si Kizen. Higit pa sa gusto, pareho silang mga iskolar na nasa mataas na antas na walang kalaban. Isang panig na paghanga at pag-alab ng damdamin, pero sayang, malamang ay hindi alam ni Guwanru kung sino siya. Nakita ko si Songjin ay hawak na bote ng inumin, nakatayo sa harap ni Guwanru. Sa tabi niya ay may ilang lalaki. Masiglang nag-aalok ng iba't ibang bote ng inumin at tuwalya kay Guwanru. Hindi man lang tumingin si Guwanru. Kumuha siya ng panyo mula sa kanyang damit at pinalinis ang pawis sa kanyang mukha. Nagulat si Kizen sa ekspresyon ng aking mukha. Sabi nila, ang mga taong mahilig kumagat ng straw ay may matinding pag-aari. Sino ang gusto mong ariin? Pagkatapos sabihin iyon, hinawakan ko ang yogurt sa aking kamay at sumugod. Pagkatapos ay inilahad ang kalahating bote ng yogurt. Guwanru, inumin mo ang akin. Isang bote ng yogurt na kalahati ng lasing, lumitaw sa gitna ng mga inuming pampalakas. Mukhang hindi bagay. Tiningnan ni Guwanru ang straw na napakasakit na nakagat, inabot at kinuha, yumuko at sumipsip ng ilang beses. Pagkatapos ay tumalikod at itinapon sa basurahan na hindi kalayuan. Matapos makita si Guwanru na ininom ang yogurt, tumalikod ako at niyapos ang balikat ni Kizen. Iniwan ang kalahating basketball court na ang mga tao ay natigilan sa pwesto. Isang kaisipan ang umikot sa isipan, gusto pala ni Guwanru ng yogurt. Walang sabi-sabing bumalik si Guwanru sa classroom at umupo. Binuksan ang pulang termos at uminom ng maraming tubig para hugasan ang nakakasulasok na lasa sa kanyang bibig. Talagang sinadya ng asong lalaki na ito. Alam niyang hindi siya mahilig sa produkto ng gatas, pero binigay pa rin ito sa kanya. Sa kabilang banda, si Kizen ay nasa gulat pa rin. Malakas na inalog ang aking braso. Baliw ka ba? Ibinigay kay Guwanru ang natitirang yogurt mo. Seryoso akong tumutol. Hindi naman natitira. Ang yogurt na iyon ay talagang masarap. Sana ay naubos ko na ito, pero ibinigay ko sa kanya. Itinaas ni Kizen ang kanyang hinlalaki bilang paggalang sa aking lohika. Hindi nagtagal, dumating ang hapon. Napagtanto ni Guwanru na niloko ko siya. Pagkatapos ng klase, pumunta lang siya sa banyo at pagbalik sa classroom. Ang mesa ay puno ng iba't ibang uri ng yogurt. Tiningnan niya ang kanyang katabi, si Suksya Oksiao, at pabulong na tinanong kung ano ang nangyari. Kumindat si Suksya Oksiao at sumagot, maraming lalaki ang nagbigay. Pero Wanru, kailan ka naging mahilig sa yogurt? Mahabang buntong hininga si Guwanru. Kailanman ay hindi siya mahilig sa yogurt. Pagkatapos ay nagkunot noo siya ng bahagya. Kung gusto ninyo, hati-hatiin ninyo. Kung hindi, itatapon ko na. Huwag naman. Ito ay mabuting loob ng mga lalaki. Habang nagsasalita si Suksya Oksiao, binuksan niya ang isang kahon at uminom ng isang higop. Biglang sumandal sa mesa at hinawakan ang tiyan, may takot na nagbitaw ng ilang salita.
may lason ang gatas na ito. Inikot ni Guwanro ang kanyang mga mata. Maliwanag na ang kanyang kaibigan ay nag-iisip na magpakamatay. Kaya ang yogurt noong araw na iyon. Lahat ay naubos ni Suksya-Oksyaw mag-isa. Ang mga bote ng yogurt na ininom sa basurahan ay nagpatibay sa chismis na gusto ni Guwanro ng yogurt. Ang chismis na ito ay agad na kumalat mula sa 1 hanggang 10, 10 hanggang 100, patuloy na lumalawak. Nang pumunta muli si Guwanro sa pagsasanay ng gimnastika, ang mga lalaki sa labas ay maihawak ng mga kahon ng yogurt. Sa wakas ay nakita ko ang anyo ni Guwanro sa pagsasanay ng gimnastika. Pero hindi iyon ang layunin ko sa pagpunta. Tumayo ako sa tabi, iniikot ang aking bote ng tubig. Bumubulong, hindi ko alam kung sino ang nagsabing gusto niya ang ganyang inumin. Tubig lang ang iniinom niya. Narinig ito ng mga lalaking malapit at lahat ay lumingon sa akin. Ginawa kong demonstrasyon ang pagbukas ng termos, walang kibo. Nagbuhos ng tubig at uminom ako. Habang pinapanood si Guwanro na pinagmamasdan ng maraming lalaki, lalo akong nag-init ang ulo. Sa tabi ko, si Kizen ay nagtataka, kakaiba, huling beses hindi kita nakita na galit. Ngayon sa court, bakit ka pa nagagalit? Matapang akong sumagot, napanood ko lang iyon. Hindi naman exclusive, ano ang ikalulugod? Naisip ni Kizen na kawili-wili ang katabi niya. Pigil ang tawa, sinabi, tama ka. Pero kahit exclusive, malamang hindi ka pa rin masisiyahan. Mas mabuti pang exclusive ang gymnastikang iyon. Tiningnan ko si Kizen. Pero lalo siyang tumawa ng malakas. Malapit na ang klase, tumigil si Guwanro sa pagsasanay. Agad na pinalibutan siya ng grupo ng mga lalaki. Galit pa rin akong nakatayo sa malayo, nanonood at walang balak lumapit kay Guwanro. Agad na napansin ito ni Guwanro, pagkatapos ay lumapit sa akin at iniabot ang kanyang kamay. Bigla akong hindi nagalit. Inilagay ang inihandang tubig sa harap ni Guwanro, pinanood siyang uminom hanggang sa maubos, pagkatapos ay ibinalik ang baso sa akin. Nag-aalangan akong kinuha ito, saka tumalikod at umalis. Pinagmasdan ni Guwanro ang aking anino na papalayo. Siya mismo ay bumalik sa silid-aralan. Walang nag-usap ang dalawa sa buong oras, ngunit may kakaibang romantikong atmosfera na dumaloy sa paligid. Nag-iwan ng isang grupo ng mga lalaki na mahinang nag-uusap. Hindi ba sinabi na si Guwanro ay mahilig sa yogurt? Bakit biglang mahilig sa tubig na lang? Paano ko malalaman? Narinig ko lang noong huli na binigyan siya ni Jayang Zero isa ng yogurt, talagang ininom niya iyon. Nagtataka rin si Kizen, sinundan ako at tinanong, talaga bang mahilig si Guwanro sa yogurt o sa tubig? Iniling ko ang bote ng tubig, may misteryosong mukha, hulaan mo. Baka sa susunod ay mahilig na siya sa soda water. Para sa ganitong klase ng pag-ugali ko namang akit tapos tatakas, at sa susunod na pagkikita ay magpapatuloy sa usapan, sa paglipas ng panahon ay may nakapansin ng palatandaan. Ang dalawang ito ay talagang magkakilala na dati. Narinig ito ni Guksya-Oksyaw at tumakbo sa kaklase para magpatunay, ikaw at si Jayang Zero isa, magkakilala ba kayo? Tumango si Guwanro. Nagpatuloy si Guksya-Oksyaw sa pagsitsismis. Gaano na kayo katagal magkakilala? Gaano katagal? Huminto si Guwanro sa kanyang ginagawa. Bihirang mag-isip ng seryoso sa mahabang panahon. Halos sabay-sabay na nagsalita si Guksya-Oksyaw at ang iba pang mga babae, kababata. Tahimik na mukha ni Guwanro, medyo ganoon na nga, dahil sa lakas ng pagpapakalat ni Guksya-Oksyaw. Sa loob ng wala pang isang araw ay kumalat na ang balita. Nakatayo si Kizen sa tabi ng aking desk, naka-cross arms, Jayang Zero isa. Ikaw at si Guwanro ay magkakilala na dati, di ba? Nagkunwari akong walang alam, hindi ko naman sinabi na hindi kami magkakilala. Agad na pumaligid ang isang grupo ng mga lalaki, talaga bang magkakilala na kayo dati? Masyado silang lumapit. Hindi ako komportable, umatras ako ng kaunti, nga. Lumapit pa ang mga lalaki. Anong relasyon nyo? Lumunok ako ng laway, ate ko siya. Nagpatuloy sila sa pagtatanong, magkapatid ba kayo sa dugo? Iba ang apelyido ng isa sa ama, iba sa ina. Mumiti ako, ate siya na hindi ko kapatid sa dugo. Hindi naman kayo dapat magalit. Hindi tunay na magkapatid, pero maganda ang relasyon ng mga magulang namin, kaya magkakilala na kami mula pagkabata. Ang pamilya Jayang at pamilya Gu ay magkaibigan sa henerasyon. Ang ama ni Guwanro at ang aking ama ay magkakilala mula pagkabata. Dekada na ang samahan. Dahil dito, kami ni Guwanro ay mula pagkabata. Naglalaro ng magkasama. May isang napabuntong hininga, ang swerte naman. Makasama si Guwanro ng ganito. Nang marinig ko iyon, lalo akong natuwa, pwede rin kayo. Napakabait ni Ate Wanro, maganda ang itsura, mabait ang ugali at matyaga. Pinakamahalaga, napakaganda ng kanyang ngiti. Pinutol ako ni Kizen, sandali lang, yung taong sinasabi mo. Yan ba yung Guwanro na kilala namin? Hindi namin nakita si Guwanro nang umingiti.
hindi namin may isip. Lahat ay umiling maliban sa maganda ang itsura na iyon. Ang iba ay hindi namin masang-ayunan. Iisa ba ito sa Guwanro na nakikita namin? Pagkatapos ng klase, bigla akong lumabas mula sa tabi ni Guwanro na may misteryosong ekspresyon, Ate Wanro. Sabay kaming naglakad ni Guwanro. Maglakad ng maayos, hindi naman ako bata. Ang matatanda ay hindi umiinom ng ganyan. Tinuro ni Guwanro ang matamis na gatas sa aking kamay. Humigop ako ng malaki at ang naubos na gatas ay isiniksik ko sa bulsa ng uniforme ni Guwanro, saka nagkunwaring humikab. Walang magawa si Guwanro. Tumigil sandali saka hindi napigilang umiti. Si Guxiaoxiao na nanonood sa tabi ay biglang nagsalita. Wanro, sino ito? Sumandal si Guwanro at ipinakilala sa akin. Guxiaoxiao, kaklase ko. Kumaway ako kay Guxiaoxiao bilang pagbati. Nagmaktol si Guxiaoxiao, anong kaklase? Wala ba akong pangalan? Diretsong hindi pinansin ni Guwanro si Guxiaoxiao at sinabi sa akin, hindi mo kailangang malaman ang pangalan niya. Tumango ako, saka hindi na siya tiningnan. Sumigaw si Guxiaoxiao sa likod. Hoy, hindi ko pa nasasabi ang pangalan ko. Jayang 01. Ako si Guxiaoxiao. Narinig mo na ba ang pangalan ko? Isa rin akong sikat na tao sa eskwelahan. Kahit na walang pumapansin sa sikat na taong ito, malungkot na itinaas ni Guxiaoxiao ang kanyang kamay. Noong Biyernes ng hapon pagkatapos ng ikalawang klase. Ayon sa tradisyon, ang buong eskwelahan ay naglilinis, walang klase. Sinamahan ako ni Guwanro sa ilalim ng dahilan na pamilyar sa campus. Naglibot kami sa eskwelahan. Nag-usap kami ng walang saysay. Sumandal si Guwanro, bakit ka biglang lumipat ng eskwelahan? Hinila ko siya upang iwasan ang butas sa lupa, dahil gusto kong makapasok sa parehong eskwelahan mo. Nagtanong muli si Guwanro, bakit hindi mo ako sinabihan ng maaga? Seryosong sagot ko, kailangan kong mag-imbestiga sa kalaban. Nagtaas ng kilay si Guwanro, at ano ang resulta ng investigasyon? Bahagya akong bumuntong hininga. Marami ang kalaban, kakaunti ang kakampi. Nagbiro si Guwanro, ano ang gagawin mo? Naalala ko, sabi ng kasabihan, kung marami ang kalaban at kakaunti ang kakampi, dapat ay magpatuloy ng buong tapang. Nagulat si Guwanro, sinong Guro Chen? Nagkunwari akong misteryoso. Guro Chen Kuning. Napangiti muli si Guwanro, bago ang Guro Chen na ito, magaling siya. Kumusta ang bagong kapaligiran? At ang mga kaklase, madali bang makisama? Maingat kong naisip, okay lang, hindi ko pa sila gaanong kilala. Pero ang katabi ko ay napakasigla, mapagbigay at madaling pakisamahan, kung may anumang nangyayari ay sinasabi niya sa akin. At ang pagtuturo dito ay baka iba sa dati mong paaralan, kung hindi mo makasabay, sabihin mo sa akin. Tuturuan kita. Biglang lumiwanag ang aking mga mata, pupunta ka ba sa bahay ko? Mumiti si Guwanro at tumango, kahit saan. Pagkatapos ng hapong iyon, may nakasaksi na ang malamig na campus beauty ay ngumiti, mabilis siyang naglabas ng cellphone. Kinuha ang eksena at nag-edit ng post na inilagay sa forum ng paaralan, sinamahan ng campus beauty na si Jayang ang bagong transfer student na maglibot sa campus, hindi lang mas maraming usapan, ang ngiti niya ay napakaganda. Siyempre, ito ay kapag kasama niya ang transfer student, kapag wala ang transfer student. Siya pa rin ang malamig at Diyos ang anyo, kapag tinawag ng ibang babae ang pangalan niya. Nakapangisi siya, ngayon ay pinayagan niya ang isang lalaki na kumapit sa kanya. Ate Wanro 81 ang tawag. Dahil Biyernes ngayon, maraming estudyante ang nakatanggap ng cellphone. Mabilis na kumalat ang post na ito. Ang mga mukha ng mga kaklase ay puno ng excitement, tila nanonood ng drama. Ngunit ang excitement na ito ay tuluyang nawala pagkatapos magtalaga ng takdang aralin ang mga guro. Nakatitig si Kizen sa pisara na parang walang buhay. Kopyahin mo na ang takdang aralin, buburahin na ito. Hindi pa rin ako gumagalaw, mahinang nagreklamo. Hindi ba 2 araw lang ang pahinga? Bakit ang daming takdang aralin? Kailangan mo bang umangkop? Hindi pa ba ito awa ng mga guro? Ang dating paaralan mo ba ay walang ganitong karaming takdang aralin? Wala. Ano ang mangyayari kung hindi mo gagawin? Sinimulan ni Kizen na muling suriin ang bagong katabi. Lumipat ka ba sa paaralang ito para mag-aral? O para lang makita si Guwanro? Patuloy akong walang siglang nakatingin sa pisara. Ano sa tingin mo? Nandito na ako ngayon, nakakausap na kita. Ang buong weekend, si Guwanro ay kasama ko sa aking mga reklamo. Natatakot siyang makaistorbo sa pagsusulat ko kaya hindi niya ako tinawag lumabas. Noong Sabado ng gabi, tinawagan niya ako para itanong kung tapos na ang takdang aralin. Mumunguya ako ng mansanas at sumagot ng malabo. Hindi ko pa ginagawa. Ilang segundo siyang tumigil bago muling magsalita. Ano ang ginawa mo ngayong araw? Nagbilang ako gamit ang daliri.
gising ng tanghali, pagkatapos kumain, nanood ng Z. Pagkatapos ay kumain ng hapunan, naglaro ng computer, sa gitna ay nakipag-chat sa iyo online, nakalimutan mo ba? Ngayon ay nakikipag-usap sa iyo sa telepono, saan ako magkakaroon ng oras para sa takdang aralin? Hindi alam ni Guwanro kung ano ang sasabihin. Gusto mo ba ang Lunes? Ang aking boses ay puno ng hirap itago ang saya. Dahil makikita kita. Hindi na nagsalita si Guwanro, tila narinig ko siyang bumuntong hininga ng mahina. Bulong niya, pupunta ako sa iyo bukas. Noong Lunes ng umaga, ang ikatlong klase ay dapat ay math. Pero nag-leave ang guro ng math, kaya naging study hall. Nag-aalala si Guwanro tungkol sa hindi pa tapos na takdang aralin, bumulong kay Suksya-Oksiao. Lalabas ako sandali, kung may guro, tulungan mo akong magtago. Nagkaroon ng ekspresyong inaintindihan ko si Suksya-Oksiao. Sasabihin ko na nag-date ka. Tiningnan siya ni Guwanro, agad na nagbago ng sagot si Suksya-Oksiao. Sasabihin ko na pumunta ka sa klinik. Walang imik si Guwanro, napakawalang kreatibo, karapat-dapat na laging mahuli kapag nag-cutting. Sinabi niya ang tamang sagot, kung may guro, huwag kang magsalita, hindi tayo tatanungin ng guro. Pagkatapos, umalis siya sa pinto sa likuran ng silid-aralan ng walang hiya. Nagkaroon ng ekspresyong nabugbog si Suksya-Oksiao. Tumingin ako sa kaliwat kanan ng dibdib. Ngunit walang mahanap na makakausap, kaya itinigil ko ang pag-arte at tumingin sa magazine ng sports. Dumating si Guwanro sa junior high section, nakita niya akong nakatayo sa koridor ng silid-aralan, nakasandal sa pader. Ulo'y kaliwat kanan, hindi mapakali. Sa oras ng klase, tahimik ang koridor. Nang lumitaw siya, nakita ko siya. Lumapit si Guwanro. Bakit ka nakatayo dito? Umiti ako at sinabi, parusa. Tumabi siya sa akin at bumuntong hininga, wala ka talagang isinulat. Pinisil ko ang aking mga labi at tumango sa kanya. Biglang nagbago ng paksa si Guwanro. Sa weekend na ito, may palabas si Master Kang Wansheng. Gusto mo bang manood? Kung gusto mo, makakakuha ako ng tiket. Tumingin ako sa kanya, puno ng pag-asa ang aking mga mata. Kasama ka ba? Sa totoo lang, hindi gaanong gusto ni Guwanro ang master na ito, pero wala siyang magawa, gusto ko ito. Nag-atubili siya ng ilang sandali, pagkatapos ay tumango. Agad akong masayang sumang-ayon. Bahagyang inayos ni Guwanro ang kanyang posisyon upang maging komportable ako. Medyo hindi ko maintindihan paano mo natapos ang pagsusulat. Sumagot si Guwanro ng normal ang ekspresyon. Si Guwanro ay tumayo at tinitigan siya, ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat. Umubo si Guwanro, hindi ko kunin ng guro ang aking takdang aralin, tila nakahanap ako ng kakampi. Nagpakatatag ako sa desisyong hindi gumawa ng takdang aralin, ngumiti ng may masamang balak, hehe, edi hindi na rin ako gagawa. Tumingin sa akin si Guwanro, gusto mo pa bang tumayong parusa? Bago pa man matapos ang kanyang salita, tumunog ang kampana. Sunod-sunod na lumabas ang mga guro at estudyante mula sa silid-aralan, kaya nakita ng buong pasilyo ang eksenang ito at nagulat sila. Ang campus heartthrob ng junior high at ang cold beauty ng senior high ay nakatayong magkasama bilang parusa at wala kahit anong bakas ng ngiti sa mukha ng cold beauty. Walang pag-ayaw, tila maihalong hindi maipaliwanag na pagmamahal. Si Guwanro, ang Diyosa, ay hindi kailanman pumupunta sa mga mababang baitang. Ang huling beses na nagpakita siya sa junior high ay noong siya ay nagtapos, ngayon nakatayo siya rito ng walang hiya. Hindi nagtagal ay naakit niya ang maraming tao. Wala siyang hilig na pagmasdan, kaya tinulungan niya akong tumayo ng maayos at tinapik ang aking likod. Sige, tapos na ang klase, bumalik ka na sa upuan at magpahinga, tanong ko ng may buntong hininga. Ano ang gagawin natin sa susunod na klase? Walang masabi si Guwanro na tumingin sa akin, pagkatapos ng ilang sandali ay bumuntong hininga. Sumunod ka sa akin. Ano ang gagawin? Wala tayong magagawa. Siya na lang ang gagawa. Inila ni Guwanro siya patungo sa opisina ng guro, at saka nagtanong ng malapit na sila. Saan ang opisina ng inyong tagapayo? Alam mo ba? Tinuro ko ang nasa harap. Doon. Hahanapin mo siya. Tumango si Guwanro at dumating sa pintuan. Tinanong niya ulit ako, alin? Sumilip ako at tinuro ang bintana. Yung payat, kumatok si Guwanro at hinila ako papasok sa opisina, diretso sa mesa malapit sa bintana. Magandang araw po, guro. Tiningnan ng payat na si Kinmin ang dalawang estudyanteng nakatayo sa harap niya. Isa sa kanila ay ang bagong transfer student sa kanyang klase. Ang isa ay mukhang pamilyar. Nagulat siya. Magandang araw, estudyante, anong kailangan? Biglang tumawa ang katabing guro at pinaalalahanan siya. Kinmin, hindi mo ba siya kilala? Ah, si Guwanro.
Napagtanto ni Kinmin, ikaw pala si Guwanru. Alam ko, narinig ko na. Noong ikaw ay nasa junior high, nagtuturo ako sa senior high. Kaya hindi tayo nagkita, pero narinig ko na ang pangalan mo. May kailangan ka ba sa akin? Bahagyang tumango si Guwanru, saka tumingin sa akin. Siya ang aking kapatid. Kakalipat lang niya, baka hindi pa siya sanay sa bagong kapaligiran. Kung may nagawa siyang mali, huwag ninyo siyang parusahan. Hanapin ninyo ako na ang magtuturo sa kanya. Nasa ikapitong seksyon ng ikalabing-isang baitang ako. Ang mukha ni Kinmin na tila mabait at may ngiti nang marinig ang mga salitang ikapitong seksyon ng ikalabing-isang baitang ay. Biglang tumigil, matagal na hindi nagsalita. Nagpatuloy si Guwanru. Hindi niya ginawa ang kanyang takdang aralin noong weekend. Maaari po bang sabihin ninyo sa ibang guro na huwag muna siyang patayuin bilang parusa? Pagkatapos ng mahabang sandali, tila nagising si Kinmin mula sa panaginip at tumango. Sige, walang problema. Tapos tumingin sa akin, pinatayo ka? Tumango ako nang hindi nagsalita. Lumingon si Kinmin sa nakapost na schedule ng klase sa mesa. Tingnan ko, siguro Zhao ang nagparusa sa iyo. Siguro Zhao ay mabuting tao, pero masyadong mahigpit sa mga estudyante. Ang pagpapatayo ay nakakaapekto sa pakikinig sa klase. Wala iyan, mamaya ay sasabihin ko sa ibang guro. Bumalik na kayo sa klase. Handa nang magpaalam si Guwanru. Salamat po, mauna na kami. Nag-alinlangan si Kinmin at tinawag siya. Sa klase ni Guro Ding Shuying, tama ba? Tumango si Guwanru. Siguro ding ang aming tagapayo. Umiti si Kinmin at hinayaan kaming umalis ng walang sinabi. Inihatid ako ni Guwanru pabalik sa silid-aralan, pero hindi pa rin siya mapakali at tinanong ulit, lumipat ka ng bagong kapaligiran. Hindi ka pa ba sanay? Umiti ako at sinabi muli ang medyo okay lang. Tumango si Guwanru. Hindi siya nakalimot na sabihin sa akin na makinig ng mabuti at gawin ang takdang aralin. Umiti ako at sinabing sige. Pero hindi alam kung gaano karami ang naunawaan. Kinaumagahan, lubos na naunawaan ni Guwanru. Ang ibig sabihin ng sinabi kong medyo okay lang. Malayo pa lang ay nakita niya akong hinarang sa gate ng paaralan, nakatayo kasama ng maraming tao, ngunit hindi maayos ang pagkakatayo. Palingalinga kung saan-saan, hindi alam kung ano ang hinahanap. Bumuntong hininga siya at lumapit. Tinanong ko ang estudyanteng miyembro ng konseho ng mag-aaral. Ano ang problema niya? Ang babaeng iyon ay kilala si Guwanru, kaya tinawag siyang ate. Ngayon biglang nag-inspeksyon ang paaralan ng student ni, wala siyang dala. Tahimik na nagsinungaling si Guwanru. Transfer student siya, hindi pa nailalabas ang student B. Pwede bang papasukin na muna siya? Napahiya ang babae at kinamot ang kanyang ulo, transfer student pala. Hindi niya sinabi kaya hindi ko alam. Narinig ko na may transfer student, siya pala iyon. Papasukin na natin siya. Nagsignal sa akin si Guwanru, masayang tumakbo ako papasok ng campus. Umabot si Guwanru sa tabi. Hinila ako palayo ng ilang hakbang at tinanong, nasaan ang student B mo? Nagmukha akong inosente. Wala akong dala, walang magawang sabi ni Guwanru. Paminsan-minsan ay sinusuri ng student council ang student B at school badge. Karaniwan mo nang inilalagay sa bag mo, huwag mong ilabas, sa tingin ni Guwanru ay naalala na niya ito. Sa bagay na ito, hindi ako dapat magkamali. Pero isang araw lang ang lumipas, naharang na naman ako sa pintuan ng paaralan. Classmate, nasaan ang school badge mo? Nagtataka ako, ano iyon? Tinuro ng babaeng iyon ang kaliwang dibdib niya, inulit ang e-school badge. Nag-isip ako, hindi ko alam. Hindi na nagsalita pa ang babaeng iyon, binigyan ako ng isang talaan at panulat, kung wala kang dala, isulat mo dito ang pangalan at klase mo. Subalit sa sandaling iyon, ang kalaro ko mula pagkabata at ate kong si Guwanru ay pumasok sa paaralan at nakita ang eksenang ito. Bumuntong hininga, tinanggal ang sarili niyang school badge, nilapitan ako at inilagay sa kamay ko, pagkatapos ay tumalikod at sa talaan. Isinulat ang kanyang pangalan at klase, saka ako itinulak papasok ng pintuan. Mukha pa akong walang alam. Tiningnan ko ang school badge sa kamay ko at sinabi, ang pangit. Si Guxiao, na nanood ng buong eksena, ay sumunod mula sa likuran. May pagkatuwa sa mukha, Ate Wanru, lagot ka. Naitala ka ng student council. Mapapagalitan ka ni Laoding. Nag-aalala akong tumingin kay Guwanru, sino si Laoding? Grabe ba siya? Tila walang pakialam si Guwanru, wala yan, bilisan mo na sa klase. Sabi ni Guwanru na wala, kaya siguradong wala. Kaya umiti ako, kumaway at nagtungo sa sarili kong silid-aralan. Totoo nga, bago pa matapos ang morning reading, pumasok si Laoding. Naglakad-lakad sa silid. Huminto sa harap ng lamesa ni Guwanru. Tumingala si Guwanru sa kanya, sa gitna ng maingay na pagbabasa. Mahinahong tanong ni Laoding, nakalimutan mo bang magdala ng school badge? Agad na umayo si Guxiao at umupo.
Hindi sinasadyang lumapit sa direksyon ni Guwanru, gustong marinig ang sagot nito. Mahinahong sumagot si Guwanru. Hindi sinasadyang nawala. Sa isip ni Guxia Oxiao, nagsisinungaling na naman siya. Narinig sana ito ni Laoding. Si Guwanru ay karaniwang masunurin, ngunit hindi mapigilan ang mga lalaking may pusong nagigising. Dati nang may nangyari, nasaan ang test paper niya? Yung notebook. Bigla na lang nawawala, hindi alam kung sino ang nagtago. Malamang ganito rin ngayon. Hindi rin naman siya masisisi. Naglagay si Laoding ng bago sa sulok ng kanyang lamesa, mayroon pa akong extra. Gamitin mo ito. Tumango si Guwanru bilang pasasalamat, salamat, guro. Pagkaalis ni Laoding, bumalik si Guxia Oxiao at itinuro si Guwanru pagdating sa pagsisinungaling at pangangatwiran. Si Wanru lang ang hinahangaan ko. Para bang walang narinig si Guwanru. Yumuko at nagbasa. Ang oras ng pag-uwi ng junior high school ay kalahating oras na mas maaga kaysa sa senior high school. Nang itulak ni Guwanru ang kanyang bisikleta palabas ng paaralan, nakita niya akong nakatayo doon, parang may hinihintay. Nang makita siya, tumakbo ako palapit, Ate Wanru. May ibang gagawin ang driver, hindi na ako masundo. Ihatid mo ako sa estasyon ng tren. Nahirapan akong paalisin ang driver ng bahay para lang makauwi kasama si Guwanru. Hindi naman siya naghinala. Sumandal siya, sumakay ka na. Sa pinakaabalang oras sa pintuan ng paaralan, ilang tao kaya? Ang nakarinig ng Ate Wanru at nakakita kay Guwanru na pamilyar na sumakay. Saglit akong sumakay at palayo ng palayo. Bahagya kong inilagay ang kamay ko sa baywang ni Guwanru. Talagang may saya at lungkot. Ang mga babae ay nag-aaliw sa sarili, hindi nakakahiya matalo kay Guwanru. Ang mga lalaki naman ay nagsasabi, wala ring magagawa, sino ba ang mas gwapo kay Jayang 01? At wala ring mabuting ama. Mula sa hindi malamang oras, nagsimulang kumalat ang tsismis sa paaralan. Na ako ang tanging transferi sa mga nakaraang taon dahil nag-donate ng isang gusali ang tatay ko sa paaralan. Dahil marami ang nagsasabi, marami rin ang naniniwala. Dagdag pa na hindi naman ako masyadong nag-aaral. Mas lalong lumalalim ang imahe kong walang ginagawa na mayamang anak. Kinabukasan, sa break, nagtipon ang mga kaklase na malapit ang upuan, nagkwentuhan hanggang sa mapunta ang usapan sa akin, Jayang 01. Nag-donate ba talaga ng gusali ang tatay mo sa paaralan? Nagtataka ako, hindi ko alam. Si Kizen, na nakatingin sa ilang babaeng may masamang intensyon, ay parang nagtataboy ng langaw. Hoy, bakit kayo nagtatanong tungkol sa pamilya niya? Sabihin niyo muna kung ano ang trabaho ng tatay niyo. Nagtatanong lang naman. Hindi naman sa iyo itinatanong, wala akong pakialam, si tatay ko. Hindi siya masipag sa trabaho, minsan halos tanghali na pumapasok kaya hindi natatapos ang trabaho. Kaya nag-o-overtime hanggang hating gabi. Paano naman nakapag-donate ang pamilya ng gusali sa eskwelahan? Paano ka nakalipat? Tumingin ako sa ilang mukhang naguguluhan sa harapan ko. Hindi ko rin alam, ganito ang sagot ko. Talaga namang nahiya silang magtanong pa. Si Guwanru na nakatayo sa labas ng bintana ay narinig at natawa. Ang dating nakakatakot na panganay na anak ng pamilya Jayang. Sina Jayang Lubai at ang dating tanyag na Henyong Sixia Bingsu, kung malalaman nila na balang araw ay ganito pala iinterpretin ng kanilang pinakamamahal na anak. Marahil wala na rin siyang gana na gumawa ng kaguluhan. Hindi rin nila alam ni ako kung bakit ako, sa nakalipas na ilang taon. Ang nag-iisang transferi ay nakapasok dahil sa sarili kong kakayahan. Si Jayang Lubai ay balak talagang mag-donate ng gusali sa paaralan. Pero nang makita nila ang mga resulta ni Jayang Lingi sa mga international math competition ilang taon na ang nakalipas, hindi na nila binanggit ang tungkol sa donasyon ng gusali. Pinapasok na lang ako diretso sa enrollment. Dahil dito, si Jayang Lubai ay ipinagmamalaki kahit saan kung gaano siya kagaling na anak na nakatipid sa kanya ng pera para sa isang gusali. Nang maalala ito, itinaas ni Guwanru ang kamay at kumatok sa salamin. Ako na nakaupo sa tabi ng bintana ay agad na pangiti nang makita siya at binuksan ng buo ang bintana. Sumandig palabas ang kalahati ng katawan. Ate Wanru, hinahanap mo ako. Iniabot ni Guwanru ang isang thermal box. Galing iyan sa nanay mo. Painitin mo sa microwave sa kantina sa tanghalian bago kainin. Ang mga taong nagkukwentuhan at naglalaro ay tumigil at tumitig sa amin. Nang makita ito, bahagyang kumunot ang noo ni Guwanru at nagsalita, aalis na ako. Sumigaw ako sa kanya na halos kalahati ng katawan ko ay nasa labas ng bintana, sabay tayo kumain ng tanghalian. May gagawin ako sa tanghalian. Kumain ka kasama ng mga kaklase mo. Pagkatapos sabihin ni Guwanru, itinuro ako at sinabing, umupo ka na. Umupo ako ng maayos at bulong na sabi, tinanggihan ako. Kapag dumating si Guwanru, ang usapan ng lahat ay agad na pupunta sa kanya. Bago pa siya nakalayo, may narinig akong nagtatanong, Jayang Lingi.
Ano ang trabaho ng pamilya ni Guwanru? Si Tio Gu ay laging sobrang busy tuwing bakasyon. Bakit? Naghahatid ng package siguro. Si Tia Gu naman ay laging nagsasabi ng kutsilyo o ano, malamang nagkakatay ng baboy. Kung alam ni Sui, baka sa tuwing kukuha siya ng scalpel, mag-iisip siya kung braised o blanched ang lulutuin. At si Minister Gu, ang paghahatid ng package ay para lang maranasan ang buhay. Hindi sinasadyang umiti si Guwanru. Ang magandang damdamin ay nagpatuloy hanggang sa pagbalik niya sa silid-aralan. Matapos kong pahirapan ang mga iyon, lumingon ako at nakita. Si Kizen na may berdeng liwanag sa mga mata, nakatitig sa lunchbox sa mesa, na may paghanga sa bibig. At may binubulong, gawa ni nanay ni Guwanru, siya ay lumaki sa pagkain nito. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ko at sinabi, pwede ba akong makakuha ng konti sa tanghalian? Nagulat ako at nagtanong, gusto mo bang sumalo ng Divine Aura, para maging mas maganda ang ranking mo sa susunod na exam, di ba? Tumango si Kizen. Nagkibit balikat ako at sumagot, sige na. Pumasok si Guwanru sa silid-aralan mula sa likod na pinto. Bago pa siya makaupo, sinenyasan siya ni Suksya Oksiao. Wanru, may naghahanap sa labas. Nag-antay na ng matagal. Kakabalik lang ni Guwanru mula sa akin, kaya hindi ako iyon. Hindi siya tumingala, sinabi wala ako. CJ. Si Suksya Oksiao ay nagsinungaling at sumigaw sa pinto. Sabi ni Guwanru wala siya. May totoong gagawin si Guwanru sa tanghalian. Inabisuhan siya ng math competition group na magkakaroon ng maikling pulong sa tanghalian. Ang pangunahing punto ay may miyembro na aalis dahil magtatapos na. Ngayon kailangan nilang magdagdag ng bagong miyembro, tanungin kung may mairerekomenda silang kandidato. Tahimik ang lahat. Nag-atubili si Guwanru at nagsalita, alam ko ang isang angkop na tao. Ilan sa mga naroon ay may pribilehiyong marinig ang tahimik na. Si Guwanru na nagsalita ng ganito kahaba. Ang leader ng competition group na si Guru Wu ay may pag-usisa, sinong estudyante iyon? Dahan-dahang binigkas ni Guwanru ang isang pangalan, Jayang Lingi. Tumingin si Guru Wu sa ibang guro ng math at nagtanong. Sino si Jayang Lingi? May mga estudyanteng nagbubulungan, parang iyong bagong transferee sa junior high. Narinig ko na mayaman ang pamilya, iyong magdodonate ng gusali. Hindi alam kung sino. Sa hindi masyadong malakas na boses, nagsalita ng may pang-iinsulto. Guwanru, huwag mong ihalo ang personal mong damdamin. Hindi nagalit si Guwanru, mahinahon pa ring sumagot. Nagmumungkahi lang ako, hindi ko pinipilit na tanggapin ng competition group. Medyo naguguluhan si Guru Wu habang nakatingin sa kanya. Hindi bababa sa akin. Ang sagot ni Guwanru ay simple at malinaw, tila may bahid ng hindi madaling mapansing pagmamalaki. Hindi ito mababa sa akin. Ang sagot ni Guwanru ay simple at malinaw pa rin, tila may kaunting pagmamalaki na hindi madaling mapansin. Tumango ang leader na si Gu, ganito, Guruksu, hindi ba ikaw ang nagtuturo sa junior high? Tingnan mo siya mamaya, sabihin mo subukan niya. Tumango ang guro ng math sa junior high na si Guruksu. Pagkatapos ng unang klase ng hapon, hinanap ako ni Guruksu sa silid-aralan. Ipinaliwanag niya ng maikli ang sitwasyon at nagtanong. Gusto mo bang sumali sa competition group? Nang marinig ito, walang siglang sumagot ako, ayaw ko. Ayaw mo. Nagulat si Guruksu sa akin, si Guwanru ang nagrekomenda sa iyo. Akala ko gusto mo rin. Ganun pag-iisipan ko. Nang marinig ko ang pangalan ni Guwanru, agad akong nagbago ng ugali, ano ang kailangan kong gawin? Nang makita ang reaksyon ko, sinabi ni Guruksu, buti naman, may simulation training tayo ngayong hapon. Sumali ka, tingnan natin ang resulta. Sasabihin ko sa advisor mo. Pero isa lang ang interes ko, pupunta ba si Guwanru? Bagamat nagtaka si Guruksu. Sumagot pa rin siya, sasali siya. Nang marinig ito, natuwa na ako, pupunta ako. Pagkatapos ng ikalawang klase ng hapon, pumunta si Guwanru sa silid-aralan ng competition group na ginagamit para sa training. Nag-antay siya ng matagal. Nakakita lang ang aking anino na dahan-dahang gumagalaw mula sa malayo, hindi man lang nagmamadali. Pagdating ko sa silid-aralan, dumiretso ako kay Guwanru. Binigyan niya ako ng isang panulat at walang magawang tumingin sa akin. Maging seryoso ka, ilang practice test lang ito, nasa't sino. Katulad ng mga nauna, hindi ka nito matatalo. Tumango ako ng nakangiti. Sige, kaya magsama tayong lumabas pagkatapos magpasa ng test. Nakita kong hindi nagsalita si Guwanru ng matagal. Kaya tumango ako at bumulong, okay. Alam kong hindi pwedeng magpasa ng maaga. Pero pwedeng umupo ka sa tabi ko? Itinuro ni Guwanru ang upuan ko. Hindi. Bumuka ang bibig ko para magsalita. Pagkatapos ay nag-aatubiling bumalik sa aking upuan. Pagkaupo ko, nakita kong pumasok ang guro na may dalang test paper. Tiningnan ni Guro Feng ang silid at nakita ang inirekomenda ni Guwanru. Bagong mukha. Anong pangalan mo? Tumayo ako at sumagot ng maayos, magandang araw, guro.
Ang pangalan ko ay Jiang Linyi. Magandang pangalan, umiti si Guro Feng. May tanong ba ang bagong estudyante? Nag-isip sandali at seryosong tumingin kay Guro. Guro, pwede bang magpasa ng maaga kung tapos na? Biglang naging hindi masaya si Guro Feng. Niloloko mo ba ang aking test? Napakibot ang labi. Ang tanong na iyan ay pag-uusapan mamaya. Malapit na ang oras. Hindi naman sayo. Wala akong pakialam ang tatay ko. Hindi siya masyadong masipag sa trabaho. Minsan tanghali na siya pumapasok, kaya hindi natatapos ang trabaho. Kailangan niyang mag-overtime hanggang gabi. Paano mag-donate ng gusali ang pamilya? Paano ka na-transfer? Tumingin ako sa mga mukhang nagtatanong sa harap ko, hindi ko rin alam. Sa ganitong sagot, talagang nahiya silang magtanong pa. Si Guanro, na nakatayo sa bintana, narinig at natahimik na lang. Ang dating kinatatakutang panganay ng pamilyang Jiang. Si Jiang Lubai at ang dating umuusbong na batang henyo na si Xia Bingsu. Kung alam lang nila na isang araw, ang kanilang pinakamamahal na anak ay mailalarawan ng ganito. Ano bang mahirap doon? Ganyan lang. Nasaktan si Guro Feng. Lumabas ka na. Sa tingin niya ay kakaiba, kaya lumapit siya kay Guanru. Mukhang matagal nang tapos itong estudyante. Marahil ay para alagaan ang mga kaklase, kaya hindi matahimik na humingi ng pagpasa. Tumigil siya, sa unang pagkakataon ay nag-alinlangan sa hirap ng kanyang test. Yumuko at mahinang nagtanong, sa tingin mo ba hindi mahirap ang test? Tiningnan siya ni Guanru nang walang imik. Nasaktan si Guro Feng at pinalayas siya ng walang lakas. Lumabas ka na rin. Tiningnan ni Guro Xu si Guro Feng. Hinawakan ang test paper nilang dalawa at bumalik sa entablado. Kinuha ito at mahinang nagtanong, naglahad ka ba ng sagot? Sumandal si Guro Feng sa mesa at mahinang nagsalita, huwag mong insultuhin ang aking pagkatao at profesionalismo. Bumulong si Guro Xu. Wala kang ang ganyan. Sa oras na iyon, may misteryosong hinihila ako kay Guanru patungo sa pader ng paaralan. Ang mukha ko ay walang muwang, ngunit ang bibig ay nang aakit sa kanya na gumawa ng mali. Guanru. Hindi pa ako nakakapag-akyat ng pader. Ngayon ay kakaunti ang tao, umakyat tayo ng pader. May pagpayag ng ngiti sa mukha ni Guanru. Gusto mo bang lumabas? Umiling ako. Hindi. Nagtaas ng kilay si Guanru. Kung ganon, bakit umakyat ng pader? Nag-atubiling tumingin ako sa kanya. Hindi pa ako nakakapag-akyat, gusto ko lang subukan. Nag-isip sandali si Guanru at may pagmamahal na tumingin sa akin. CJ, kakapadyak pa lang namin sa tuktok ng pader, narinig namin ang boses mula sa ibaba. Sino ang umaakyat ng pader? Bumaba. Anong klase? Bumuntong hininga si Guanru. Bago tumalon, mahinang sinabi sa akin, sabihin mo na ang pangalan mo ay Suksya Oksiao. Hindi maiwasan. Ang taktika ni Guanru na magparatang ay talagang perpekto. Dinala kami ng gwardiya sa opisina ng seguridad. Walang magawa siyang tumingin sa akin. Bahagyang inis. Pumunta pa ba? Biglang may naisip ako, ang mga mata ay maliwanag, ang buong katawan ay naging masigla. Sa susunod, bigyan mo ako ng ibang pangalan. Bibigyan din kita ng pangalan. Ang mga mata ni Guanru ay puno ng pagsasaya. Kumuha siya ng wallet, matapos akong aliwin, bumalik sa silid-aralan nang tapos na ang klase. Hindi alam kung ano ang nangyari, si Suksya Oksiao ay masayang nakikipag-usap sa kaklase. Hindi alam kung bakit. Pakiramdam niya ay kakaiba ang tingin ni Guanru sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig niya si Guanru na tumawag sa kanya. Kumuha ng card mula sa wallet at ibinigay ito sa kanya. May swimming card ako dito, hanggang sa katapusan ng taon, walang limitasyon sa paggamit. Ibinibigay ko sa iyo. Nagulat si Suksya Oksiao. Talaga bang ibibigay mo sa akin, Guanru? Paano mo nalaman na gusto kong lumangoy? Pero bakit? Ang ibang kaklase ay hindi makapaniwalang iminulat ang mata, wala pang oras para magsalita. Nakita nilang sumagot si Guanru kay Suksya Oksiao na maihalos malambing na tono. Walang dahilan. Sabi nga nila kapag may kakaiba, may dahilan. Nagprotesta rin ang dalawa pang kaibigan, si Guanru. Bakit kay Suksya Oksiao lang? Gusto ko rin. Nagtaas ng kilay si Guanru. Gusto niyo rin? Sabay silang tumango. Nga. Tiningnan sila ni Guanru na may kahulugan. Magkakaroon kayo ng pagkakataon. May natitira pa siyang hindi sinabi. Sa dalas ng pagkakamali ko, hindi na ako magtatagal. Malapit nang matapos ang huling klase sa silid-aralan. Tulad ng inaasahan, nakita si Ding Shuing na pumasok sa silid. Dumiretso kay Suksya Oksiao at kumatok sa mesa niya. Sumama ka sa akin. Kaya tumayo si Suksya Oksiao na may pagkalito at sumunod kay Ding Shuing sa labas. Maya-maya ay lumingon si Ding Shuing. Lumabas ka rin, Guanru. Lumabas siya ng silid na parang walang pakialam. Magkatabi silang nakatayo sa koridor sa harap ng pinto. Tinitigan ni Ding Shuing si Suksya Oksiao. Wala ka bang magawa? Umakyat ka sa pader.
Naguguluhan si Guxia Oxiao. Hindi naman. Nagalit si Ding Shuling. Sumasagot ka pa? Lalong nagmukhang inosente si Guxia Oxiao. Totoo naman. Hindi na siya pinatapos ni Ding Shuling at nagsimulang magsalita. Kayong mga rebelding estudyante, mahirap talagang turuan. Ang maganda hindi natututunan, ang masama parang madali lang. Hindi alam ni Guxia Oxiao kung ano ang nangyari. Bakit bigla na lang siya nasabihan? Teacher Ding. Tamad na iwaksi ni Ding Shuing ang kanyang paliwanag. Magpasa ka muna ng sulat ng pagsisisi. 800 salita pataas. Ibigay sa akin bukas ng umaga. Nang makita ni Guxia Oxiao na kumalma na si Ding Shuing, gusto na niyang magpaliwanag. Ngunit pagmulat pa lang ng kanyang bibig, hinawakan siya ni Guwanru sa pulsong walang ingay. Lumingon siya. Tiningnan ang tahimik na si Guwanru. Naalala niya ang swimming card. Naintindihan na ng hangal ang nangyari. Siya lang ang nagtangwal para sa iba. At si Guwanru, parang naalala lang siya ni Ding Shuing. Ah, Guwanru, bumalik ka na. Tama na, pumunta ka muna sa math department. Lumaban si Guxia Oxiao sa hindi patas na pagtrato. Bakit siya hindi kailangang sumulat? Tiningnan siya ni Ding Shuling. Bakit siya kailangan? Mag-ingat ka mula ngayon. Huwag mong sirain si Guwanru. Malapit nang umiyak si Guxia Oxiao. Sino ba talaga ang sumisira kanino? Nang dumating si Guwanru sa math department, tinitingnan ni Teacher Wu ang aking test paper. Tinanggal ang salamin at tuwirang nagtanong. Guwanru, sino ba si Jiang Mingi? Mataas ang kanyang talento. 2 taon na ang nakalipas ay nakasali na siya sa mga nangungunang kompetisyon. Ang kanyang marka ay hindi naman mas mababa sa mga high school. Nag-isip sandali si Guwanru at dahan-dahang binigkas ang ilang salita. Unang gantimpala sa Provincial Math Competition. Champion sa National Olympiad. Gintong medalya sa International Math Team Competition. Tunay na Grand Slam ng mga nangungunang paligsahan. Natawa si Teacher Wu. Ikaw ba ang nagsasabi nito o siya? Matalino talaga. Pero iba ang katalinuhan niya. Medyo kakaiba ang kanyang paraan. Naintindihan ni Guwanru ang ibig sabihin ni Teacher Wu. Bago umalis, nag-alinlangan siya at saka nagsalita. Biro lang ang pagpuri, parang minamaliit ang sarili para itaas siya. May isa pa tayong pagkakaiba. Ako ay bihasa sa paggamit ng teknik. Siya ay likas na matalino. At iyong mga hindi nababanggit na pagmamalaki. Sa pagdating ng panahon sa matematika, tiyak na malalampasan niya ang lahat. Mas maaga akong natuklasan ni Guwanru kaysa sa aking mga magulang sa aking pagiging sensitibo at talento sa numero. Kaya noong una, habang sinasanay niya ang kanyang sarili, maingat din niyang pinaunlad ang aking potensyal. Noong mga panahong iyon, hinikayat niya akong sumali sa summer camp at iba't ibang kompetisyon. Una, para makakita ng mundo. Pangalawa, para malaman kung may mas magaling pa sa akin at huwag tumigil. Parang hindi ko alam ang aking talento sa matematika. Akala ko ito ay normal lamang. Wala akong pagmamalaki o pagmamataas. Noong bata ako, sumama ako kay Guwanru sa pagtawid ng dagat para sumali sa mga kompetisyong iyon. Hindi rin mahirap. Nagtataka lang ako kung bakit kailangan ng sunod-sunod na laban. Tinanong ko siya, Ate Wanru, bakit hindi pwedeng magpasa ng maaga? Wanru. Bakit ang hirap ng mga tanong na ito para sa iba? Wanru. Bakit kailangang umupo ng matagal para sa ganito kasimpleng tanong? Hanggang sa makapagpasa ang lahat bago pwede. Noong unang sumali si Guwanru at ako sa world-class na kompetisyon, pareho kaming bata. Pareho kaming pinayagan na sumali sa huling sandali. Hindi ako ang taong marunong makibagay o sumipsip sa iba. Maraming tao ang hindi maganda ang unang impresyon sa akin. Ang mga hindi pamilyar ay akala mayabang ako at hindi kaaya-aya. Kaya sa eroplano, nag-away ako ng isang kasama sa koponan. Pagdating sa hotel, lalong lumala ang alitan. Nang makita ito, sumakit ang ulo ng mga guro. Bago pumunta sa opening ceremony kinabukasan, pinaalalahanan ako ni Guwanru. Ang pakikipag-away ay makakaapekto sa mood at pagganap sa pagsusulit. Iwinagayway ko ang kamay na walang pakialam. Hindi ako. Siya ang ibig kong sabihin. Tumingin si Guwanru sa isang direksyon. Maapektuhan siya. Nagpakita ako ng pag-aatubili. Bakit mo siya pakialaman? Ang mahalaga ay ang pag-aalala mo sa akin. Pinaplos ni Guwanru ang aking ulo. Ang sasalihan natin ngayon ay isang pangkatang kompetisyon na may kinalaman sa karangalan ng bansa. Alam mo ba iyon? Kumurap-kurap ako at nagtanong. Ano iyon? Mahalaga ba? Naman. Alam mo ba, ang matematika ay palaging malakas na bahagi ng ating bansa. Ngunit ang ating bansa ay ilang taon nang hindi nakapasok sa nangungunang 3 pwesto ng mundo sa pangkalahatang marka ng pangkat. Nang binanggit ito, naging seryoso ang mukha ni Guwanru. Ang layunin ng kompetisyong ito ay hindi para makuha mo ang gintong medalya, o para makuha ko ito, kundi ang kampyonato ng pangkat ay dapat manatili sa China.
Ito rin ang dahilan kung bakit kami ni Coach Lee Paizong ay pinapunta upang makilaho. Sa ranggo ng pangkat, kahit gaano pa tayo kagaling, 2 perpektong puntos lang ang makukuha natin. Hindi natin kayang makipagsabayan sa 6 na tao ng ibang bansa. Kaya kailangan natin siya. Kung maapektuhan siya at hindi mag-perform ng maayos, maapektuhan ang kabuuang puntos. Kahit talunin natin ang ibang manlalaro at makuha ang individual na gintong medalya, matatalo pa rin tayo. Sa loob ng kotse, bumaba ang boses niya, ngunit ang pinuno at pangalawang pinuno na nakaupo sa harap ay nakarinig ng ilang mahahalagang salita. Pababa rin ang boses, tinanong ng pangalawang pinuno ang pinuno, ikaw ba ang nagsabi sa kanya ng mga ito? Umiling ang pinuno. Ang dalawang ito ay bata pa at may kaunting karanasan sa malalaking kompetisyon. Noon pa man ay nag-aalala na ako sa kanilang psychological resilience. Kaya paano ko sasabihin sa kanila ang mga ito at bibigyan sila ng pressure? Tahimik na nagtaas ng hinlalaki ang pangalawang pinuno. Si Guanru ay hindi gaanong matanda, ngunit mahinahon at may kaalaman. Hindi ko alam kung paano siya pinalaki sa bahay. Hindi napigilan ng pinuno ng ngumiti. Ang pinakamahalaga ay kaya niyang pakitunguhan si Giant 01, ang munting-munting amo. Ang munting ginoong ito. Wala akong magagawa sa kanya. Lahat ay umaasa kay Guanru. Sa usapin ng katwiran at pangkalahatang pananaw. Tinuruan pa rin ako ng mabuti ng aking mga magulang. Sa buong biyahe, tahimik na lahat. Kahit paminsan-minsan ay may mga aasar. Hindi ko sila pinapansin. Wala akong interes sa seremonya ng pagbubukas. Paminsan-minsan ay tumitingin. Pagkatapos ay bigla akong nagtanong kay Guanru, sila ba ay mga Tsino? Alam ni Guanru kung ano ang tinutukoy ko at mabilis na sumagot. Sa mga kalahok at pinuno ng ilang bansa, nakita niya ang mga pamilyar na mukha. Hindi maintindihan ng munting bata kung bakit sila kumakatawan sa ibang bansa. Sandaling tumigil si Guanru. Medyo komplikado ang bagay na ito. Masasabi lang na bawat isa ay may kanya-kanyang landas. Ngunit umangat ang kilay ko at suminghal ng malamig. Yehi, kahit hindi mo sabihin, alam ko na. Tiyak na binigyan sila ng ibang bansa ng mga pabor. Kung ako ay magiging isang napakalakas na tao sa hinaharap. Kahit natuksuhin ako ng ibang bansa, hindi ako pupunta. Mananatili ako sa sarili kong bansa. Ngumiti si Guanru. Ito ay marahil dahil sa aking ama na si Jayang Mubay, na laging nagsisikap na ibigay sa akin ang pinakamahusay. Nakita ko na ang pinakamahusay, kaya ang ibibigay ng iba ay hindi na nakakaakit. Umiling siya. Hindi rin iyon ang buong dahilan. Dapat nating igalang ang kanilang mga pinili. Maiintindihan mo ito sa hinaharap. Tumango ako ng parang naiintindihan ko. Ang ganitong uri ng nangungunang kompetisyon ay maaaring tawaging pinakahuling laban ng mga henyo. Bihira makakita ng mga ganito kabata na bata dito. Ito ay isang hamon sa enerhiya at pisikal na lakas. Kaya bago pa man magsimula ang kompetisyon, nakita na ni Guanru ang pagmamaliit at gaan ng loob sa mga mukha ng ibang bansa. Alam niya, mapapahiya ko sila. Sa unang araw paglabas mula sa examination room, nakita ni Guanru na wala akong energy. Naawa siya sa akin. Masyado akong maagang nagising. Hindi pa nagkaroon ng ganito kaagang paggising. Bago pumasok sa examination room, puno ako ng sigla. Ngayon, pumunta ako sa banyo. Hinaplos ni Guanru ang aking ulo. Kumusta? Kumikislap ang mga mata ko at sumagot, inaantok. Gusto kong uminom ng tubig. Gusto ko ring pumunta sa banyo. Sa ikalawang araw paglabas ng examination room. Ganito pa rin ang sagot ko habang kumikiskis ng mga mata. Nang makita ako ng dalawang pinuno, bumaba ang kanilang pag-asa. Hindi naman gaanong nag-alala si Guanru. Habang kumakain, nagtanong siya ng basta, nasagot mo ba lahat? Tumango ako. Ikaw, Ate Guanru. Tumango rin si Guanru. Nasagot ko rin lahat. Hindi malakas ang boses namin. Pero nakaakit pa rin ito ng isang kasamahan sa aming grupo. Ang ikatlong tanong kahapon at ang unang tanong ngayon. Nasagot niyo rin ba? Sabi ni Guanru. Bumuntong hininga ang lalaki. Ay, iyon ang masama. Baka 1 o 2 puntos lang ang makuha ko. Malamig na nagsuri si Guanru. Ayos lang. Medyo mahirap ang 2 tanong na iyon. Marahil ay matatanggal ang karamihan sa mga kinatawa ng ibang bansa. Ang pagkakuha ng 1 o 2 puntos ay mabuti na. Makalipas ang ilang araw, sa madaling araw, inilabas ng opisyal na website ang mga resulta. Noong taong iyon, ang koponan ng Tsina ay nakataas ang ulo sa harap ng mundo. Ang resulta, pagkatapos ng ilang taon, ay muling bumalik sa tugatog. Hindi lamang si Guanru at ako ang nakakuha ng perpektong individual na puntos. Ang malaking agwat na dulot ng 2 tanong ay nagdala din sa puntos ng Tsina na nanguna ng malayo, naging walang alinlangan na unang pwesto sa mundo. Nang sumunod na mga kompetisyon, pamilyar na kami ni Guanru. Unti-unti niyang napagtanto na hindi ito talento kundi instinct.
Isang instinct para sa numero. Hindi ito nagbabago dahil sa mga kompetisyong iyon. Masasabi lang, minsan binibigyan ka ng tadhana ng pagkakataon. Talagang hindi mapigilan, ngunit hindi ko gusto ang kompetisyon, gusto ko lang si Guanru. Kaya kahit walang tiyaga, handa akong maghirap sa kompetisyon para lang makasama siya. Kahit saan o anong gawin kaya ko. Ang pagmamahal ko sa kanya ay dalisay at walang bahid. Naawa si Guanru, kaya tumigil siya sa paghikayat sa akin na sumali sa kompetisyon. Pero ngayon iba na. Dahil lumipat ako rito, kailangan kong magsakripisyo para may makuha. Ang pagiging rebelde ko, hindi sumusunod sa patakaran, katulad ng tatay ko. Sa aking pagiging pabaya at pabago-bago. Tanggapin ang buhay high school na parang impyerno. Siguradong ayaw ko. Papayag lang akong sumali sa maraming pambansang kompetisyon. Kung maganda ang pulisiya, makakakuha ako ng direktang pasok, makakatipid sa pagsisikap. Nasaktan hindi lang ang mga kaklase ko sa mock exam, pati si Teacher Chu. Bumuntong hininga siya habang tinitignan ang mga papel ng ibang estudyante, naghahanap ng konting kumpiyansa. Tinanong siya ng kasamang guro. Guro Feng, kumusta si Jiang Linyi? Bumuntong hininga ulit si Feng Fei. Mahirap ipalinawag, medyo komplikado. Ang galing niya, hindi matatalo si Guanru. Sobrang galing. Isang henyo nga, pero rebelde ang henyong ito. Noong dumating si Guanru, parang isang high-level boss na pumapatay sa baguhan. Ngayong dumating ako, sa kanya'y parang isang high-level boss na may kasamang isa pang high-level boss na pumapatay sa baguhan. Sabado ng gabi. Tinuro ni Guanru ang banyo. Dali, pumunta ka. Sige, sabi ko at tumakbo palabas. Sa pintuan, muntik na akong mabangga. Sumigid ako para umiwas. Kunot noong tiningnan ni Kinliji. Ang likuran kong nagmamadali at hinila ang kasama paakyat ng ikalawang palapag. Huli na akong umalis. Masikip ang daan, masama ang timpla, at muntik pa akong matumba ni Jiang Linyi. Kaya ibinuhos niya ang inis sa akin. Nasira ang magandang araw, sa tingin niya hindi dapat siya lumabas ngayon. Walang maganda, pero nang umupo siya, naabala siya ng isang bata at gwapong silweta sa pinakaunang hanay. Nakaupo ito ng tuwid sa gitna ng mga matatanda. Kapansin-pansin. Nakita lang ang kanyang tagiliran, kahit nakatakip ang bangs, hindi matabunan ang kagandahan. Parang isinilang na maningning. Nawala ang interes niya sa panonood, nakadikit ang mata sa silwetang iyon. Sandali lang, nakita niya ang batang lalaki na muntik siyang mabangga sa pintuan, umupo ito sa tabi ng babae. Base sa edad, siguro magkapatid. Habang nakatingin siya, biglang hinipo siya ng kasama. Tingnan mo doon. Napatalon si Kinliji, mabilis na umiwas ng tingin at tumingin sa kasama. Ano? Tinuro ng kasama ang silweta. Yung babae. Tumibok ang dibdib ni Kinliji. Kilala mo ba siya? Sumagot ang kasama. Kilala ko siya, pero hindi niya ako kilala. Siya ang mukha ng kalapit na paaralan. Ang malamig at matayog na campus beauty. Tinanong ni Kinliji, paano mo nalaman? Minsan naglaro ako sa kanilang paaralan, nakita ko siya. Tinimas ni Kinliji ang ulo at nagtanong pa. Anong pangalan? May boyfriend ba? Umiling ang kasama. Hindi ko tanda. Wala raw boyfriend, pero madaling malaman kung magtanong. Baka masyadong malakas ang boses nila, mailumingon sa kanila. Tumahimik sila at nanood na lang. Hindi alam ni Guanru na habang nililibang niya ako, may nakatingin na sa kanya. Lunes ng umaga, inanyayahan ako ng grupo ng kompetisyon na sumali. Wala akong pakialam. Akala ko makakarami ko ng pagkikita kay Guanru. Pero iba ang totoo. Tuwing mag-training, halos walang usapan kami ni Guanru. Si Kizeng lang ang yakap sa braso niya, nagtataka sa akin. Jiang Linyi, sumali ka sa math competition group, walang sigla kong sagot, yata. Lalong nagulat si Kizeng. Grupo iyon ng mga baliw. Si Fang Yi lang sa junior high ang andoon. Isang kamay kong inalalay ang pisngi, galing ba? Naman. Nagulat si Kizeng. Kasama ba si Guanru? Iyon lang, puro mahihina. Sa madaling salita, ang mga kalahok sa ganitong kompetisyon ay nahahati sa dalawa. Si Guanru at ang iba. Sa individual, siya ang nagpapakita ng galing. Sa grupo, siya rin ang nagdadala sa unang pwesto. Ang kanyang mga matang masaya ay may konting hiya. Nang hapon, nagkaroon ng regular na training ang math group. Hindi ako dumating. Kumatok si Feng Fei. Bakit wala ulit si Jiang Linyi? Ilangan beses na ito. Nagtinginan ang mga estudyante. Sabay tingin kay Guanru. Nagkunwari siyang walang narinig, walang reaksyon. Ang kanyang mga kilos ay talagang mapangahas. Kahit na nakaupo siya rito, ang kanyang mga kamay ay ginagawa ang mga palaisipan. Hindi nakuha ni Feng Fei ang sagot, kaya lumingon siya at tinanong si Fang Yi.
Fangi, si Jiang 01 ay nasa iyong klase. Bakit hindi siya dumating? Hindi ko alam. Medyo hindi siya makapaniwala. Guro Feng, wala ba siyang disiplina sa organisasyon? Kung ganoon, gagayahin din namin yan. Kung gusto niyang pumunta, pupunta. Kung ayaw, hindi. Nang makita ni Feng Fei na magagalit na naman, bahagyang itinaas ni Guanro ang kanyang mga kilay. Hindi niya kailangan ng pagsasanay. Para sa kanya, ang paggawa ng mga ito ay kasing dali ng isa at isa ay dalawa. Kung darating siya, may ilang tao na masasaktan. Nawala ang galit ni Feng Fei ngunit nagsimula itong lumitaw. Guanro, huwag ka nang magsalita. Karaniwan ay hindi siya mahilig magsalita, ngunit kapag nagsasalita siya, ang sakit sa tenga. Pagkatapos ng remedial class, si Guanro ay dahan-dahang nag-ayos ng kanyang mga gamit, naghahanda na bumalik sa kanyang sariling klase. Paglabas niya ng pinto ng silid-aralan, hinarang siya ni Fangi. Kaya may masamang tono, Guanro, ano ang ibig mong sabihin kanina? Tumingin si Guanro pababa sa lalaking humarang sa kanya. Hindi kilala. Iniwasan niya ang kanyang kamay at umalis nang hindi lumilingon. Araw-araw ay nakakahanap ako ng 100 dahilan upang lapitan si Guanro. Minsan kulang ito, minsan kulang iyon. Lahat ay para manghiram kay Guanro. Noong araw na iyon, mas grabe pa. May dala akong pitsel at lumapit kay Guanro. Naubos na ang tubig sa aming water dispenser. Pwede bang pumunta kami sa inyong klase? Para kumuha ng tubig. Sa kabila ng bintana, si Suksya Oksiao ay nakaupo sa kanyang upuan at palihim na tumatawa. Ikaw, mula sa silangan hanggang sa kanluran, naglakbay ng malayo para lang sa isang pitsel ng tubig. Hindi ka ba maaaring humingi ng limos sa daan? Umiti lamang si Guanro, pagkatapos ay tumalikod at pumunta sa likod ng silid-aralan upang kumuha ng tubig para sa akin. Pagkatapos kumuha ng tubig, hindi pa rin ako umalis. Umindayog ako at sumungaw, Ate Wanru. Hindi ko natapos ang sanaysay para sa araw ng daigdig. Ang gurong si Wen ay napakasungit. Ano ang gagawin ko? Ang sanaysay para sa araw ng daigdig ay kailangang isulat ng buong paaralan. Unang reaksyon ni Guanro ay ibigay ang kanya, ngunit bigla niyang naalala. Ang kanyang sanaysay ay madalas ginagamit bilang halimbawa. Tiyak na makikilala ito ng mga guro mula sa grupo ni Wen. Kaya tumingin siya kay Suksya Oksiao na nakaupo sa tabi ng bintana at nanonood ng gulo. Natakot si Suksya Oksiao at sumandal sa mesa. Hindi ito maniniwalaan ng sinuman. Si Lauding ay sobrang sungit din, binigyan siya ni Guanro ng 2 salita, ibigay mo. Nanginginig na inilabas ni Suksya Oksiao ang kanyang papel ng sanaysay. Pinanood niya ako, nahawak ito sa aking kamay at masayang tumakbo palayo. Tiningnan ni Suksya Oksiao ang oras. 3 minuto na lang bago magsimula ang susunod na klase. May oras pa ba siyang magsulat muli? Pumasok si Ding Shuing dala ang kanyang mga materyales. Inutusan niya ang group leader na kolektahin ang sanaysay para sa araw ng daigdig na itinakda noong nakaraan. Isulat ang mga pangalan ng hindi nagpasa. Kaya ang sikat na pangalan ni Suksya Oksiao ay isinulat ng group leader at isinumite. Tiningnan ni Ding Shuing ang listahan ng hindi nagpasa ng takdang aralin. Suksya Oksiao, nasaan ang sa iyo? Tumayo si Suksya Oksiao na nangangagat ng kanyang mga ngipin at sumagot ng may ibig sabihin. Kinain ng aso. Pumalakpak si Ding Shuing sa mesa. Ikaw ba ang aso na iyon? Halos umiyak si Suksya Oksiao. Parang isang bata na biglang tumaba, namumukot ang mukha at tahimik na nagreklamo. Buti na lang maraming laman ang klase na iyon. Hindi siya pinagalitan ni Ding Shuing ng matagal at pinayagan siyang umupo, at sinabing bilisan niyang gumawa ng kopya at ibigay. Pagkatapos ng klase, nakahiga si Suksya Oksiao, umiiyak habang inaalala ang nilalaman ng sanaysay at sinusulat ito sa papel. Nang dumaan si Ding Shuing sa bintana, muli siyang nagbabala kay Suksya Oksiao ng may mabigat na mukha, ihain ito sa aking mesa bago matapos ang hapon. Pagkatapos, umiti siya ng mabait kay Guanro. Marahil ay naisip niya na ang estudyanteng ito ay masyadong tahimik, kaya naghanap siya ng sasabihin. Ikaw ba ay masyadong pagod ka makailan? Huwag kang mag-aral ng gabing-gabi, magpahinga ka ng maaga. Si Suksya Oksiao ay nakaumbok ang ulo hanggang sa umalis si Ding Shuing bago niya inihagis ang kanyang panulat at sumigaw. Saan siya napagod? Mas maaga siyang natutulog kaysa kaninuman at mas huling gumising kaysa kaninuman. Diyos ko, bakit ako napabilang sa ganitong kaklase? Mamamatay na ako, mamamatay na ako. Tahimik na itinulak ni Guanro ang isang gift card sa harap niya. Agad siyang tumahimik. Lunes ng umaga. Nahuli na naman ako. Inarang ako ng gwardiya sa pintuan. Ano ang pangalan mo? Nakuha ko ang inspirasyon mula sa nakaraang insidente ng pag-akyat sa pader. Sumagot ako ng pabulong, Suksya Oksiao. Tiningnan ako ng gwardiya at hindi naghinala. Iniabot niya sa akin ang isang talaan. Isulat ang iyong pangalan at klase.
Pagkatapos ng unang klase, palihim akong lumapit kay Guwanro at pabulong na sinabi sa kanya ang nangyari. Tumango si Guwanro bilang pagsang-ayon. Wala siyang sinabi, pinabalik lang ako sa klase at mag-aral ng mabuti. Tiningnan ni Suksya Oksiaw ang galit na guro. Lumingon siya kay Guwanro at nakita niya ang kanyang ngiti na para bang tinutulungan ang kontrabida. Kaya naunawaan niya na maghintay na lamang sa mura. Sa kanyang isip, inaliw niya ang sarili, buti na lang nahuli lang ako. Pakiramdam ni Ding Shuying ay sasabog ang kanyang baga. Isang umaga lang akong wala at huli ka na naman. Kung isang linggo akong wala, gagawin mo bang bubong ang bubong? Ano bang nangyayari sa iyo kamakailan? Sunod-sunod ang mga problema. Huwag mong guluhin ang pag-aaral ni Guwanro. Nanginginig si Suksya Oksiaw, may sakit sa puso na hindi masabi. Si Jayang Sero isa ay tunay na peste, at si Guwanro, walang katalinuhan, tinutulungan siya. Pakiusap, paalisin na ang tirano na iyan sa amin. Kailangan nating mag-aral ng mabuti. Pagkatapos na lokohin si Suksya Oksiaw, sa wakas ay naka-adjust na ako sa bagong buhay paaralan. Natuto akong magdala ng takdang aralin pa uwi at bihira na ang mga problema. Pero nadagdagan ako ng isang palayaw, munting jablo. Unti-unting umiinit ang panahon. Ang mga pusong sabik ng mga kabataan ay unti-unting nagigising at nag-aapuhap. Sa oras ng pahinga, si Suksya Oksiaw ay tumakbo mula sa labas, tuwang-tuwa. Malaking tsismis, may gustong makinig. Si Guwanro ay laging kalmado kahit may malaking pangyayari, walang interes sa tsismis. Biglang na-down si Suksya Oksiaw. Para siyang lobong nawalan ng hangin, ang boses ay puno ng pagkabigo. Sige, ayaw ko nang magkwento. Habang nagsasalita, mahina niyang sinisipa si Guwanro at pinapansin ito ng tingin. Tiningnan siya ni Guwanro, nakita niyang hirap na itong magpigil. Sabihin mo na, bago pa man matapos ang salita, agad na bumalik ang sigla ni Suksya Oksiaw. Ang dalubhasang estudyante ng junior high na si Fang Yi ay nakipaghamon kay Jayang Sero isa. Tungkol sa kung sino ang mas mataas ang marka sa midterm exam T. Walang emosyon ang mukha ni Guwanro. Nagtanong si Suksya Oksiaw, Wanro, hindi ka ba nag-aalala sa bata mo? Sagot ni Guwanro ng mahinahon. Hindi. Hindi pumayag si Suksya Oksiaw. Narinig ko na si Fang Yi ay hindi kailanman naging pangalawa simula pagkabata. Dahan-dahang nagsalita si Guwanro dahil hindi niya pa nakilala si Jayang Sero isa. Nagkunot noo si Suksya Oksiaw. Sobra ka naman. Hindi naman niya sinisisi si Guwanro. Wala siyang intensyong mang-api o pumili ng tao. Simple lang ang ginawa niya, pinaboran lang ako. Napakatapat niya. Inisip niya na mabuti ako. Simple lang ang iniisip niya. Ako ang paborito niya. Ang mga mata niya ay para lang kay Jayang Sero isa. Hindi ko naman binanggit ang bagay na ito kay Guwanro. Nagkunwari si Guwanro na hindi niya alam. Si Fang Yi ay na-excite dahil sa math competition at mas nag-aral ng mabuti. Pero ako ay tamad pa rin. Kumakain at naglalaro gaya ng dati. Maliban na lang na maseryoso ako sa klase. Pag-uwi, hindi ko man lang dinadala ang mga libro. Bago pa man magsimula ang midterm exam, tinanong ko na si Kizen kung ilang araw ang bakasyon pagkatapos ng exam. Kung may mga takdang aralin ba, at iniisip ko kung saan ako pupunta kasama si Guwanro sa bakasyon. Samantala, si Guwanro ay nag-iisip. Maliban sa math at English, wala akong problema. Ang ibang subjects ay malamang wala akong pag-asa. Sa kabuuan, katamtaman lang ako. Martes ng hapon, tulad ng dati, may malaking paglilinis ang paaralan. Si Guwanro ay may hawak na basahan at nagpupunas ng bintana. Si Suksya Oksiaw ay tumalon mula sa kabilang bintana. Hingal na hingal. Wanro, pumunta ka sa sports field. Ang bata mo ay nasaktan ng bola ng soccer. Nang marinig iyon ni Guwanro, inihagis niya ang basahan at tumakbo papunta sa football field, dumaan sa mga taong naglilinis. Ang football field ay nasa gitna ng sports field. Pagpasok ni Guwanro, nakita niya ang isang grupo ng mga tao sa track. Mabilis siyang tumakbo at inihiwalay ang mga tao. At nakita niya ako na nakaupo sa lupa, nakayuko. Sa tabi ko, ang aking katabi ay nakatitig ng masama sa isang lalaking may hawak na bola. Nagpapakik ka ba o nananakit? Ang lalaki ay may mukhang gustong suntukin, paulit-ulit na humihingi ng tawad. Pasensya na. Lumuhod si Guwanro at inilapag ang kamay sa balikat ko. Tumingin ako sa kanya, malungkot na tumawag. Kuya Wanro. Tinampas ni Guwanro ang ulo ko at mahinang tanong, ano ang nangyari? Itinaas ko ang kamay ko at maingat na hinawakan ang kanang bahagi ng ulo ko. Dito, inila ni Guwanro ang kamay ko. Dahan-dahan niyang inilapat ang kamay sa sugat. Agad siyang kumunot ang noo. May bukol nga. Mabilis siyang yumuko at tinulungan akong tumayo. Sasamahan kita sa klinik. Ibinaba niya ang kanyang pisngi at inilapat sa noo ko. Bumaba ang boses niya. Okay na, 01, maging mabuti ka.
Pagkatapos, sinabi niya kay Kizen, pakiayos, magpaalam ka para sa kanya. Nagulat si Kizen sa lambing ni Guwanru. Tulala siyang tumingin at nang marinig niya itong magsalita ay nagising. Nautal siyang sumagot. CJ. Pagkatapos, lumingon siya sa mga tao sa paligid. Nga, hindi lang siya ang nagulat. Ang antas ng klinik ng paaralan ay talagang hindi mapagkakatiwalaan. Hindi natiwasay si Guwanru, kaya gusto niya akong dalhin sa ospital. Inalalayan niya ako papunta sa ospital. Tuwing ilang sandali, tinatanong niya kung nahihilo ako o pagod. Di nagtagal, bumalik ang ngiti sa aking mukha. Pagkatapos ng check-up sa ospital, ilang beses tiniyak ni Guwanru na wala na akong problema bago ako ihatid pa uwi. Tumingin ako sa kanya at nagtanong, pero nasa paaralan ang bag ko. Hindi na ba natin kukunin? Inilabas ni Guwanru ang kanyang hintuturo at inangat ang baba ko. Kahit kunin mo, hindi ka naman mag-aaral. Nagtaka ako at iniling ang ulo. Pero may nakipaghamon sa akin. Sabi nila, sobrang galing daw na estudyante. Tinawakan ako ni Guwanru at lumabas kami ng ospital. Lumilitaw na ang araw sa langit, pinahaba ang anino naming magkatabi. Umuwi si Guwanru matapos ako ihatid. Pagpasok niya, nakahanda na ang pagkain sa mesa. Nagugas siya ng kamay at tumulong mag-ayos ng mga kubyertos. Bigla siyang tinawag ng kanyang ina. Guwanru, ano nga ulit yun? Papatay yun ang ibig sabihin kapag tinawag ka ng nanay mo sa buong pangalan mo. Tumingin siya, matapang na nagtagpo ang mga mata ng kanyang ina ng matagal. Tapos, tahimik niyang sinabi, Ma, nasusunog ang sabaw. Nagulat ang kanyang ina at pumasok sa kusina. Nang lumabas muli, nakaupo na ang 4 na miyembro ng pamilya sa mesa. Kumakain ang nanay at hindi sinasadyang nagtanong, narinig ko, pumunta ka raw sa ospital kasama ang isang lalaki ngayon. Ang sagot ni Guwanru ay laging maikli. Ibinaba ng kanyang ina ang kubyertos. Nakita mo na ba siya ng palihim? Nang marinig ito ni Guwanru, hindi man lang gumalaw ang kanyang kilay. Okay lang, sabihin mo kay nanay. Mga kabataan lang naman kayo na puno ng sigla. Sabay sabi na may sulyap kay Guzyuan, naiintindihan naman namin ang tatay mo. Nagpa siya si Guwanru na mag-counter. Kayo noon, may ginawa rin kayo. Napahiya si Suyi at nagreklamo kay Guzyuan, anak mo to. Masyadong tahimik at kalmado. Kapag naiipit, may ibang tao pa. Hindi naman nakakatuwa. Umiti si Guzyuan para pakalmahin siya, tapos sinabi sa bunso, ikaw na magsimula ng usapan. Lahat dapat makisali. Napakunot noo si Guzyu at nag-isip ng matagal bago nakaisip ng topic. Ate, narinig ko, lumipat si Jayang Lingi sa school natin. Hindi pa nagsasalita si Guwanru, si Suyi na agad nagtanong. Talaga? Noong huli siyang kumain dito, bakit hindi mo sinabi? Tuloy lang sa pagkain si Guwanru, wala naman dapat pag-usapan. Umubo si Guzyuan. Tumingin si Guwanru sa kanya, binigyan ng respeto ang ulo ng pamilya. Sumali na ako. Patay na ang usapan. Nagdesisyon ang 3 na tumutok na lang sa pagkain. Magsisimula na ang midterm exams. Pagkatapos ng 3 araw ng joint exam, sobra akong napagod, 2 araw akong natulog sa bahay bago gumaling. Pagbalik ng bakasyon, lumabas na ang mga grado. Talagang may masaya, may malungkot. Una naming nakuha ang math paper. Ako ang may perfect score, first sa buong grado. Sabi nila, mas mataas ako ng konti kay Fangi. 1 puntos. Masaya si Jayang 0 isa dito. Ang 1 puntos na to sapat na para mainis siya. Tuwa na tuwa ang math teacher. Buong klase, ilang beses niya akong pinuri. Gusto na nga akong sambahin ni Kizen. Hawak ko ang aking papel, kumikislap ang aking mga mata. Mas mataas pa ang mas-score mo kaysa sa mga matatalinong mag-aaral. Pinag-aaralan ko kung ano ang tanghalian. Halatang wala sa sarili. Ang dali lang. Muntik nang magalit si Kizen. Tumingin siya sa 2 digit na score sa papel ko at sinabi, saan dyan ang dali? Sumagot ako ng walang pakialam. Saan ba hindi dali? Paano mo nga natutunan ang math? Ganun lang. Kaya kong gawin kahit kailan. Nagdesisyon si Kizen na huwag akong kausapin hanggang lunch. Nang tumunog ang bell. Sa wakas, nakapagdesisyon ako. Sumama kay Wanru ate para kumain. Habang sunod-sunod na ibinababa ang mga papel ng bawat subject. Nagbago ang tingin sa akin ni Kizen. Sa break, todo reklamo siya sa akin. Nakatitig. Ang daya ng mga grado mo. Para kang nag-switch from honor student to bagsak, parang roller coaster ang takbo ng grado mo. Saan mo kinukuha ang sobrang kumpiyansa? Nagmasahe ako ng mata at humikab. Biglang itinuro ni Kizen ang bintana. Darating si Fangi. Nakadapa ako sa mesa, tamad na pinanood si Fangi na lumapit. Dumiretso si Fangi sa bintana. Dala ang report card, punong-puno ng yabang. Kita mo, walang pakialam akong sumagot. Kita ko, hindi naman pinansin ni Fangi ang sagot ko. Ang tapang mo noon nang sumagot ka sa hamon. Akala ko astig ka. Tignan natin kung anong rank niya.
Malapit nang lumampas ng 300. Tamad pa rin akong tumingin sa kanya. Ano naman? Ikaw ang first. Puntahan mo na si Guanru. Ihingi siya ng tawad sa'yo. Biglang nagising si Fang Yi. Niloloko mo ako. Simula pa lang, niloloko mo na ako. Tumawa ako ng mahina. Ano kung niloko kita? Sino ba ang gusto mong lokohin? Malamang hindi pa siya nakakita ng gantong klaseng walang hiya. Namutla si Fang Yi sa galit. Tinawayan ko siya para umalis, sabay asar pa. May iba ka pa bang gagawin? Kung wala, puntahan mo na si Guanru. Tingnan natin kung papansinin ka niya. Siyempre, hindi naman pinuntahan ni Fang Yi si Guanru. Pero si Guxiao Xiao, ang chismosa, mabilis na naiparating ang balita sa kanya. Napangiti si Guanru. Tama nga, hindi kilala ng iba si Jiang 01, pero kilala niya. Kailan ba naging normal ang batang iyon? Ang ugali niyang hindi sumusunod sa rules, galing sa tatay niya. Hindi siya magpapakahirap para sa challenge. Nagtataka si Guxiao Xiao, tumatawa ka pa? Baka pinagtatawanan ka ng munting demonyo mo. Baka umiiyak siya ngayon. Hindi naman nag-alala si Guanru. Kahit ako ang huling rank, walang makakatapang sa akin. Ang iiyak malamang ay si Fang Yi. Pag-uwi, bago pa tumunog ang bell, nakita ni Guanru na naglalakad-lakad ako sa labas ng classroom niya. Paglabas ko, bit-bit ang bag, iniabot ko ang kamay. Ipakita mo ang report card. Mumuso ako at kumuha sa bulsa ng isang nakatiklop na papel. Mabilis na hinanap ni Guanru ang pangalan ko. Sinanib niya ang bawat subject. Okay naman. Perfect sa math, ilang points lang ang nawala sa physics at chemistry. English mas mababa sa inaasahan ko, pero Chinese mas mataas. Paliwanag ko. Maraming bawas sa English composition ko. Sabi ng teacher, masyadong casual. Sabi ng Chinese teacher, maganda raw sulat ko. Nagdagdag ng puntos. Buti na lang pinilit mo akong magsanay noong bata pa ako. Hinawakan ni Guanru ang ulo ko at ibinalik ang report card. Mag-science ka na lang sa college. Medyo naguluhan ako, maingat na tiningnan ang mukha ni Guanru. Ganun na lang. Kinuha ni Guanru ang bag ko, hinila ako palabas at mahinang tumawa. Ano pa ba, inihipan ko na lang ng hangin. Nakakahiya ba ako sa'yo? Bakit naman? Nagtatakang tingin sa akin si Guanru. Saglit siyang tumigil bago muling nagsalita. Wala namang silbi ang lahat ng to, medyo wala pa rin ako sa mood. Pero ikaw, palagi kang nasa first place ng exam. Sandaling tumahimik si Guanru. Sinubukan kong ipaliwanag sa ganitong paraan, baka maintindihan niya. Tuwing exam, gusto ko lang makita kung ilan sa mga hinulaan ko ang tama. At para makita kung nasaan ang limitasyon ko. Tumigil ako sa paglalakad, nagbago ang ekspresyon ko. Para akong nakakita ng halimaw sa kanya. Ilang sandali pa bago ako nakapagsalita. Baliw! Mabilis na lumipas ang midterm exam ako at si Fang Yi. Ang laban sa midterm exam ay unti-unting nakalimutan. Walang makapagpabagsak kay Fang Yi bilang top student ng junior high. Ako ay nanatiling gwapo at walang pakialam na munting demonyo. At si Guanru na baliw ay hindi naging tropeo ng kahit sino. Unti-unti akong nasanay sa buhay sa affiliated school. Si Guanru naman ay unti-unting nakaririnig ng pangalan ko mula sa maraming tao. Isang tanghali, pabalik siya sa classroom at nakasalubong ang isang grupo ng nagtatawanan. Nang magkasalubong sila, bigla niyang narinig ang pangalan ko. Tinabol niya iyon. Yung maliit na strawberry na tinatawanan? Wala naman. Si Jiang 01 na batang iyon, wala talagang respeto. Biglang tumigil si Guanru at lumingon. Hindi napansin ng grupo ang ginawa niya. Nagpatuloy sila sa paglalakad at pagkukwentuhan. Tawagin ko siya minsan. Guanru. Lumapit siya at hinawakan ang ulo ko. Hintayin mo ako pagkatapos ng klase, sabay tayong uuwi. Naguluhan ako. Bakit? Hindi na nagsalita si Guanru. Walang dahilan. Medyo naging matapang ako. Sunduin mo rin ba ako papunta sa school? Mabilis siyang sumagot. Nakuha ko ang tiyak na sagot. Medyo nagulat ako. Ganito na ba lagi? Masaya akong napasigaw. Mahal ko na ang pumasok sa school. Si Kizen, na nasa tabi, ay tumingin sa peking honor student na totoong bagsak. Ang isang taong ang average online time sa klase ay mga 10 minuto lang ay nagsasabing mahal niya ang pumasok. Paano siya maniniwala doon? Nitong mga nakaraang araw, palaging gabi na ang uwi ko. Tila naging normal na ang pag-uwi ng gabi. Nang araw na iyon, pagpasok pa lang niya ay narinig na niya. Ang tatay na nakaupo sa sopa ay nagtanong, "Bakit ang tagal mong umuwi ngayon?" Yumuko si Guanru para kumuha ng tsinelas mula sa shoe cabinet. May ginawa, parang naging interesado si Guzyuan. Ano? Walang ekspresyong sumagot si Guanru. Naghatid ng bata pa uwi. Nagbiro pa si Guzyuan. Side hustle ba? Ano ang benefits?
Tiningnan ni Guwanru si Guzyuan. Bigla siyang sumigaw ng isang pangungusap. Nakita ko si tatay kahapon sa hardin ng subdivision na naninigarilyo. Mabilis na lumabas si Guzyuan para tingnan. Nagtanong ang mag-ama kay Guzyuan. Naninigarilyo ka na naman? Sige na. Si Guzyuan ay nanatiling kalmado at sinubukang ilipat ang atensyon. Pag-usapan muna natin yan mamaya. Ang anak mo, nagka-love life ng maaga. Tingin mo, bakit mo pakikialaman ang love life ng anak ko? Sa araw-araw na walang katuturang eksena, matagumpay na naiwasan ni Guwanru ang atensyon. Tahimik siyang pumasok sa sariling kwarto. Nang gabing iyon, bago matulog, gusto niyang kumuha ng tubig sa sala. Nang hawakan niya ang doorknob at binuksan ito ng kaunti, narinig niya ang mahinahong boses ni Sui. May mahirap bang trabaho ka makailan? Tanging ilaw lang sa sala ang bukas. Si Guzyuan ay may isang kamay na yakap kay Sui, at ang isa naman ay may hawak na remote ng Z. Nagpalit-palit siya ng channel ng walang gana. Kumikislap na liwanag ang tumatalon, bumabalot sa tinig ng dalawa. Nakadikit ang buong katawan ni Sui sa kanya, mahigpit ang pagkakayakap ng mga braso sa liig nito, nakatingala rito. Si Guzyuan ay biglang naging remote, inigpitan ang yakap, yumuko para humalik at mumiti ng nagtatanong. Bakit mo natanong yan? Palihim kang naninigarilyo. Mumiti si Guwanru. Ibang-iba sa dati niyang galit na itsura ng magtanong. Ang ina niyang ito ay bumaba na. Hindi pa tapos ang papuri sa isip niya nang makarinig siya ng hindi normal na ingay. Bumaba ang bulong ng dalawa. Huwag muna, di ba sabi mo pagod ka? Kaya nga kailangan ng nakakatuwang gawin. Para mag-relax, nandito pa ang mga bata sa bahay. Matutulog na sila. Unti-unting nawala ang boses, pinalitan ng ibang ingay. Ang dalawa ay lumubog sa sopa. Ang kamay ni Guwanru ay nasa doorknob pa rin. Walang ekspresyong yumuko at tiningnan ang baso sa kamay. Okay na, wag na lang.